Kamusta mga bata? Muling nagbabalik si Kuya DJ para maghatid sa inyo ng mga kwentong pambata. At dahil buwan ng Nobyembre ngayon, inaalala natin ang mga namayapa. Pero hindi lamang yan. Dahil sa buwan ng Nobyembre, ipinagdiriwang din natin ang Library and Information Service Month, National Children's Month, National Reading Month, Filipino Values Month, and National Book Week. O di ba? Ang dami nating ipinagdiriwang ngayong Nobyembre. At dahil dyan, may ikikwento ako sa inyo tungkol sa dalawang bata na ano kaya yung nakikita nila sa panglabas? Bakit kaya yun ang nasabi nila? Parang nahusgahan na nga nila eh. Gusto niyo bang malaman? Tara, tunghayan natin ang kwentong pinamagatang Mangkukulam ang Kapitbahay Namin. Kwento ni Tope Z. Vargas at guhit ni Joey Elson. Tuwing umaga ay naaamoy ni Nonoy at Nene ang niluluto ng kapitbahay nilang si Aling Rosing. Hindi ito katulad ng masarap na amoy ng champurado o lugaw, kung hindi isang di mapaliwanag na amoy. Dahil dito, buo ang paniniwala ng kambal na mangkukulam ang kapitbahay nila. Nonoy, gumagawa na naman siya ng gamot na panggayuma, sabi ni Nene habang nakasilip sa bintana. Si Aling Rosing ay ang misteryosong matanda na kapitbahay nila. Kasama nito sa bahay ang kanyang 20 alagang pusa. Sa bakuran ay may malaking itim na kawa na siguro ay pinaglulutuan niya ng gayuma. Tuwing dumaraan sina Nonoy at Nene sa tapat ng bahay nito, ay nakaririnig sila ng mga batang sumisigaw. Sila kaya ang mga nahuli ni Aling Rosing? Tumakbo ng mabilis ang kambal para hindi mahuli ng matandang mangkukulam. Gusto na nilang matapos ang kanilang mga takot, kaya nag-isip sila ng plano kung paanong matatalo ang matandang mangkukulam. Misyon nila na pakawalan ang mga batang nahuli nito. Inihanda ni Nonoy ang kanyang helmet at proteksyon para sa siko at tuhod. Nagsuot siya ng guwantes kung sakaling bumuga ang mangkukulam ng apoy. Isinuot ni Nene ang sinturon niyang may maliit na pakete ng asin. Dinala rin niya ang isang agimat na ibinigay sa kanya at bote ng benditadong tubig. Manghihina ang mangkukulam sa asin. Masusunog naman ang balat niya sa bisa ng agimat na ito. Tama ka, Nene. Sige, matulog na tayo para may sapat na lakas tayo bukas. Buong tapang na, sabi pa ni Nonoy. Kinabukasan ay maagang gumising ang kambal at hinihintay nilang makaalis si Aling Rosing. Maya-maya ay pumasok na sila sa bakuran ng mangkukulam. Pagdating ng kambal sa pinto, nakatitig sa kanila ang 20 pusa. Kinilabutan ang dalawa. Bilisan natin, Nene, sabi ni Nonoy. Sa loob ng kubo, nakita nila ang iba't ibang gamit sa bahay na gawa sa kahoy. Sa tabi ng mahabang bangko, may mga boteng puno ng dilaw at kayumangging gayuma. Ang kurtina ng mga bintana ay gawa sa mga pinatuyong dahon. Hinanap nila ang mga bata, pero wala silang nakita. Tingnan natin sa likod ng bahay. Baka doon sila nakakulong, paanas na sabi ni Nonoy. Isang magandang hardin ang bumungad sa kanila pagkabukas nila ng pinto. May
may iba't ibang puno at halaman sa likod ng bahay ni Aling Rosing. Bigla na lamang may humila kay Nene. Ano ang ginagawa niyo sa bahay ko? Tanong ni Aling Rosing. Namamaos ang kanyang boses. Bitawan mo ang kapatid ko. Hindi ako natatakot sa isang mangkukulam na gaya mo. Humihingal na sigaw ni Nonoy. Tumawa ng malakas si Aling Rosing at saka binitawan si Nene. Mangkukulam ako? Mapagbiro talaga kayong mga bata. Sabi nito habang tumatawa. Mangkukulam ka. Hinuhuli mo ang mga bata at ikinukulong mo. Tapos ay kakainin mo sila. Naririnig namin ang kanilang mga sigaw at pagmamakaawa. Buong tapang nasagot ni Nonoy. Pinapagaling ko ang mga may sakit sa pamamagitan ng mga halamang gamot. Umiiyak at sumisigaw sila dahil natatakot na masaktan kapag hinihilot ko. Paliwanag ni Aling Rosing. Mabisa ang halamang gamot. Sumama kayo sa akin at tingnan nyo ang aking hardin. Ang lahat ay may kanya-kanyang pangalan at kung para saan ang gamit ng mga ito. Nakangiting sabi pa ni Aling Rosing. Luya, pantunaw, sabi ni Nene habang binabasa ang isang maliit na karatula sa lupa. Pakuluan ang luya at inumin ang sabaw nito, paliwanag ni Aling Rosing. Kapag ininom ang pinakuloang lagundi, mawawala ang ubo. Nagpapakulo ako ng lagundi tuwing umaga dahil ito ang laging hinahanap ng aking mga pasyente, sabi ni Aling Rosing. Pinakulo ang lagundi? Ang naamoy namin araw-araw. Yun yata ang mabahong gayuma. Natatawang sabi ni Nene. Hindi gaanong mabango, pero mahusay na gamot, sabi ni Aling Rosing. Sorry nga po pala, Aling Rosing. Basta na lang kaming pumasok dito at tinawag pa namin kayong mangkukulam. Nakayukong sabi ni Nonoy at Nene. Nagkamali lang naman kayo ng akala. Ngayong nakilala na niyo ako, sana ay magbago na ang inyong tingin sa akin. At dahil alam kong nagugutom na kayo, sino ang may gusto ng mainit at masarap na champurado? Nakangiting tanong ni Aling Rosing. Kami po! Tuwang-tuwang sagot ng dalawa. Ano pa at sabik na silang matutong magtanim at maghalaman ngayong kaibigan na nila ang mabait at masipag na si Aling Rosing. O mga bata, sana may natutunan kayo sa ating munting kwento. Huwag basta-basta manghuhusga kung ano lamang ang ating nakikita sa panglabas. Tandaan, mas mabuting kilalanin natin ng personal ang isang tao. O siya, dito na nagtatapos ang ating munting kwento. Hanggang sa muli, paalam!